Hello from Utah! Huling araw na ng year 2024. Ang bilis ng panahon parang kahapon lang. Ito nga pala yung mga ganap namin bago ang bagong taon. So nag-lunch muna kami sa paborito naming Korean barbecue restaurant. At dahil magbabagong taon na, hindi meat yung ginigrill namin, gulay lang. Char. O diba, sabi ko sa inyo, char lang eh. Mahilig kaming kumain guys, pero yung gulay parang ako lang ata yung mahilig sa pamilyang to. Nai-enjoy na namin mag-samgyup, lalo na pagkasama si Kayla. Kasi minsan gusto niya talaga siya yung tagaluto. After lunch naman, naisipan namin magpa-car wash muna. Kasi sabi ni Rian, mas maganda daw na sasalubungin namin yung taon na malinis yung sasakyan. Kaso, 3 yung sasakyan namin, isa lang yung pina-car wash. So ganun din. Ang talino mo talaga, Rian. At dahil busog na yung mga bata, ayan, tulog sila. Ngayong araw pala ay mag-check-in kami sa isa sa pinakamalaking hotel dito sa Salt Lake City, the Grand America Hotel. At dahil hindi pa handa yung room namin, pinapili muna nila ng laruan ng mga bata. It's a complimentary. At habang naghihintay, nag-ikot-ikotin muna kami. Anyway, yan lang muna sa ngayon. Bukas i-upload ko at papakita sa inyo kung ano pa ang meron sa hotel na to. See you tomorrow! Ito na yung karugtong ng New Year's Eve ganap na. Isipan namin mag-dessert muna sa bakery nila. At dahil holiday season, punuan ang mga rooms ng hotel. Kaya medyo natagalan yung paghihintay namin. Pero okay lang kasi madami naman din kami pwedeng ma-explore dito. Yung masarap din dito kapag yung tipong gusto mo lang mag-chill at makinig ng mga instrument kagaya nito. Kaso sa case namin, dahil may 2 kaming bulilit, hindi namin nagagawa yun. Ang nagagawa namin ay ang maghabulan. Ganun talaga kapag may mga anak ka na. And actually, we don't mind. Ang importante sa amin, makita silang masaya. Kasi ang staycation na to ay para naman talaga sa kanila. Ito pala yung CR nila dito na parang pwede na rin isang room or pwede ka na rin dito matulog. Siyempre, pwede ka rin magganda-gandahan dito. Isa din pala sa mga dinadayo dito sa hotel na to ay itong pinakamalaking gingerbread house. Kung nakita niyo yung vlog namin kung paano namin ginawa yung gingerbread house namin, walang-wala yun compare dito. Grabe ang effort, Zay! Inisip ko, grabe, ilang araw kaya nilang ginawa to. And magkano kaya yung cost nito, di ba? Pero alam nyo, seasonal lang to. So, after ng Christmas holidays, i-get rid na lang din nila to. Tapos, sa susunod na Christmas, gagawa ulit sila ng bago or ng panibagong design din. Wow! 2 years ago, ito yung itsura niya or yung style na ginawa nila. It looks more like the same, pero kapag titingnan mo siya sa personal, mas makikita mo yung difference. At ito pala yung ingredients na ginawa nila. Bahala na kayong mag-zoom. Salamat! Nakaka-amaze yung mga display nila dito. Pero ano yung mas nakaka-amaze? Yung anak ko, 1 segundo lang, may kaibigan na kaagad. Samantalang si Riz mas gusto maglaro mag-isa. Bukas naman, ipapakita ko sa inyo yung garden ng hotel. At yung room kung saan kami mag-i-stay ng 2 gabi. Bukas ulit! At ito naman, yung Grand America Hotel garden nila. Yung vibe dito guys, yung parang nasa ibang bansa ka. Ay tangay, nasa ibang bansa nga pala kami. Yung area naman na to ay very peaceful. Yung tipong makakapagmuni-muni ka talaga and sobrang lawak niya as you can see. At dahil may fountain, si Kailani humihingi ng pera. She's asking for a penny kasi nga to magwi-wish siya. Ang sweet-sweet ng batang to, yung wish niya ay hindi para sa kanya, para sa mga kaibigan niya. Magiging politician ata to paglaki niya. Joke lang, she can whoever she wants to be paglaki niya. As long as happy siya sa mga choices niya and dapat panindigan niya din, di ba? And finally, ito na, papasok na kami sa room na.
Yung room pala na binook namin ay Executive View Suite. Normally, nag-out of town kami kapag bagong taon. Pero dahil nga sa panay ang biyahe namin sa taong nito, naisipan namin na mag-staycation na lang. Yung tipong di kami masyadong mapapagod at yung mga bata sa biyahe. Actually, pwede naman kaming mag-welcome ng New Year din sa bahay. Kaso walang tiwala si Rian sa akin. Kapag kasi nasa bahay, awan ko ba kung ako lang ha, hindi talaga ako natitigil sa kakalinis or kakagawa na kung ano-ano. So, hindi kami nakakapag-relax. Ako, hindi talaga ako nakakapag-relax. May pagka-OC din talaga ako. Yung tipong konting kalat lang, ligpit ka agad. So, as much as possible, gusto ni Rian na clear yung mind namin bago dumating yung bagong taon. Yung tipong magfo-focus kami sa mga bata or sa sarili namin at yung relax lang. Kasi next year, it's gonna be a different year and a different battle. A different challenges or a different blessing. Agree din naman ako sa kanya kasi every time nag-check-in kami, mas nare-relax din talaga yung isip ko at mas nagfo-focus ako sa mga bata at sa amin ni Rian. Pero guys, hindi namin to ginagawa madalas ha. So, ginagawa namin to at least once a year or dapat talaga natin i-treat yung mga sarili natin at least once a year, diba? Or paminsan-minsan. Anyway, balik na pala tayo dito. Sobrang dami ko ng kwento. At dahil ang Grand America Hotel is a 5-star hotel, syempre may patsinela sila. Alam nyo na, may maiuuwi kami after ng check-out. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung view na nakuha namin. Nasa 11th floor kami. So, it's not so bad. So, ngayon makikita nyo yung view ng downtown dito sa Salt Lake City. Maganda yung panahon guys. At least may araw. Kahit malamig pa din. Kaso itong sliding door nila ayaw magpabukas. O sadyang kulang lang ako sa muscles talaga. Kaya ayan, to the rescue si Rian. Kasi siya lang ata yung may muscles dito sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, next year talaga magbibuild ako ng muscles. Para naman medyo lumakas ako ng konti. Ito naman yung view niya from the veranda. Actually, ito talaga yung binayaran namin sa hotel na to guys. Yung view. Yung hotel room pala na pag-i-stayan namin ay may dalawang sliding doors na connected dun sa balcony na makikita mo yung view. So, merong isang sliding door sa sala at meron ding isa na mismo dun sa bedroom. Actually, excited na akong salubungin yung bagong taon. Hindi ko lang sure kung maraming fireworks kasi normally dito sa Utah, kapag New Year celebration, konti lang yung mga nagpapaputok. Hindi kagaya nun dyan sa Pilipinas na festive, maingay. For tomorrow's video, papakita yung New Year's Eve celebration namin. See you again tomorrow! At ito na yung ganap kung paano namin sinalubong ang bagong taon. Ang plano sana namin, salubungin yung bagong taon sa Gateway Mall. Malapit lang siya dito, kaso iniisip ko yung mga bata baka mapagod. At ito pala, in-unbox na natin yung pachinelas nila dito. Kasi gusto ko nang gamitin para makaligo na ako. Kaso nakalimutan ko, may kailangan pa pala akong tapusin. Siyempre, yung realidad, diba? Hindi ko matapos-tapos kasi nga may nangiistorbo. Ay, hindi pala nagpapalambing. Sa mga ganitong sitwasyon, I really tried my best na iparamdam sa mga anak ko na sila talaga yung priority. At ito pala mga Zay, pakita ko sa inyo kung ano yung night view sa labas. So, ganyan siya. Iba din yung ganda talaga pag gabi na, no? Yung mga ilaw. Ang ganda. So, yan yung downtown. So since nagbago yung plano, so dito na lang namin sasalubungin yung bagong taon. Hindi ko lang talaga alam kung may fireworks na dadating sa mga time na to. Pero kasi hindi nakapag-nap yung mga bata ng maayos. Kaya nag-decide kami na Rian na dito na lang namin salubungin. At for sure yung mga bata maaga silang matutulog. And we were right. Mga 8 PM nakatulog na yung mga bata. At habang naghihintay na sumapit yung alas 12, nag-chismisan muna kami ni Rian habang ine-enjoy ang view. Happy New Year! Walang-wala talaga to compared sa New Year dyan sa Pilipinas. Dito guys, mas maingay yung 4th of July kaysa sa New Year. Anyway, hanggang dito na lang yung New Year's adventure namin.
na isi-share ko. I hope maganda yung pagpasok ng bagong taon para sa inyo. Cheers!